mga pagdiriwang ng mga mahal na araw, ang pinakadakila, pinakamakahulugan, at pinakamakulay sa taon ng liturhiya at sa ating kulturang Pilipino. Sa mga araw na ito, sinasariwa natin ang pinakabuod ng ating pananampalatayang Kristiyano, ang pagkapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Isa sa mga matandang kaugalian natin sa panahong ito ay ang pagprosesyon. Ang prosesyon ay isang lumalakad na katekesis na ang pangunahing layon ay ituro sa mga mananampalataya ang mga pangyayari sa mga huling sandali sa buhay ng Panginoong Jesucristo, nang sa gayoy maantig ang ating puso na tumugon sa pagpapamalas ng dakilang pagmamahal na ito. Sa taong ito ng Jubileo Franciscano, na taon din ng 200 anibersaryo ng pagkamatay ng ating pintakasing si San Francisco, makita nawa natin kung paano lubos na tinularan ni San Francisco ang buhay ng ating Panginoon. Maging inspirasyon nawa natin si San Francisco sa pag-akap natin sa krus ni Cristo at palagian nating maipangaral ang pagiging Kristiyano di lamang sa salita, kundi lalo't higit sa gawa. Apostol San Pedro. Pinamumuluhan ang posisyon ng mga mahal na araw ng larawan ni San Pedro. Ang mga islang ito na ang orihinal na ngalay Simon ang naging unang papa ng simbahan. Matapos ang pag-akyat ng Panginoon sa langit, nangaral si San Pedro sa Roma, kung saan siya pinaslang sa pamamagitan ng pagpako sa kanya ng patiwalik. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng Samahang San Pedro. Sa amin, Diyos Amang maawain, mangyaring aming dalitin, hirap, sakit at hilahin ng anak mo. Apostol San Andres. Si San Andres ay panganay na kapatid ni San Pedro at tulad nito ay nagtatrabaho bilang mangingisda. Siya rin ang pinakaunang tinawag ni Jesus sa 12 upang sumunod sa kanya. Si San Andres ay nangaral sa silangan ng Imperyo ng Roma at nagtayo ng simbahan sa lungsod ng Constantinopla. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng mga yumaong Alfredo at Priscilla Martinian. Siya na'y pamarito, yung sasako sa hindi na nagugulita ng maglang tao sa lupa, tanang lubos na biyaya, ganap na pagkakalinga ng Diyos Haring Apostol San Felipe. Tubong Betsaida sa San Felipe, tulad ni na San Pedro at San Andres. Si San Felipe ang nagsabi kay Jesus na hindi sapat ang kanilang dala para pakanin ang 5,000 kataong nakikinig sa pangangaral. Pinatay si San Felipe sa Turkiya sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Alberto Legaspi.
Apostol San Mateo Evangelista. Si San Mateo ay maniningil ng buwis. Isa siya sa apat na manunulat ng Ebanghelyo, kung kaya't sagisan niya ang aklat at luma. Sa kanyang gawing paanan ay nakatayo ang isang nilalang na may pakpak, simbolo ng hango sa hula mula sa aklat ng Apokalipsis. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Armando Camanya Jr. Apostol Santo Tomas. Tinagurian si Santo Tomas na ang nag-aalinlangang Tomas dahil sa kanyang pagdalawang isip tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. Matapos umakyat ni Jesus sa langit, nangaral si Santo Tomas sa India. Sagisag niya ang sibat na dahilan ng kanyang kamatayan. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng mga apo ng yumaong Valentina R. Gutierrez. Apostol San Simon Makabayan. Ang bansag sa kanya na makabayan, Cananeo o Zelote, ay tumutukoy sa paglahok ni San Simon sa isang pangkat ng mga Hudyo na nagnanais na mag-aklas laban sa Roma. Ayon sa tradisyon, siya ay kapatid ni San Judas Tadeo at Santiago el Menor at anak ni Santa Maria Jacobe. Nangaral siya sa Ehipto at sa Persia, kung saan siya pinaslang sa pamamagitan ng paglalagari sa kanya. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ng yumaong Joshua Lian at Angelita Talusis. Apostol San Judas Tadeo. Si Tadeo ang pintakasi ng mga bigong layunin. Ang apoy sa kanyang ulunan ay sagisag ng Espiritu Santo na tinanggap niya sa araw ng Pentecostes. Sa dibdib naman niya nakalagay ang medalyon na may mukha ni Kristo. Alinsunod sa tradisyong pinagaling niya ang hari ng Edensa gamit ang larawang ito. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni na Ginoo at Ginang Daniel Saroca Sr. Pedro ay nagtang sa pulang mga kasama ang wika ng isa't isa. Ako po kaya Pamilya ang lanham at Ang pagbibinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan. Ito ang simula ng pampublikong ministeryo ni Jesus. Si Jesus ay pumaroon sa ilog ng Jordan upang binyagan ang kanyang pinsang si San Juan Bautista. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng Christian Family Movement ng ating parokya. Bigas na ano lamang
Pagtukso kay Jesus. Pumaraon si Jesus sa ilang upang manghiling ng 40 araw. Pinuntahan siya ni Satanas upang tuksuhin at pangakuhan ng yaman, kapangyarihan at mga masasamang pita ng laman na siya namang pinanglihan ni Jesus. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya Bergado, Alcala at Santa Cruz. Kasalan sa Kana. Sa kanan na itala ang unang himala ni Jesus. Sa kasalang dinalawan niya ng kanyang ina, napagalamang wala ng alak na maidudulot sa mga panauhin. Matapos makiusap ng mahal na Birhen kay Jesus, ginawa niyang masarap na alak ang mga tubig sa tapayan. Ang tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni ng Konsehal at Ginang Raul Atadero. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Pumasok si Jesus sa Jerusalem na lula ng asno para ipagdiwang ang pista ng Pasko. Doon sinalubong siya ng maraming mga tao. Tinatagan nila siya ng mga balabal sa daan at nagaywayan ng mga palaspas. Ang tagpo ay nasa mga ngalaga ng pamilya ng yumaong Boy Pitong Ramos at Isabelita Ramos. Huling hapunan. Ito ang tagpo kung saan tinatag ni Jesus ang Eucharistia, ang banal na misa na rurok ng ating pagsamba. Sa pagsasalo-salo sa hapunang Pampasko, ipinahayag ni Jesus na ang kanyang katawan at dugo ang magiging bagong pagkain at inuming magdudulot ng kaligtasan sa lahat. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginang Belet Legaspi. Pananalangin sa halamanan ng Getsemani. Ang bersyon ng tagpong ito sa May Kawayan ay lukhang matalimhaga. Ipinakikita si Jesus na nakahandusal habang inaalo ng anghel sa gisag ng marumdog na pakikipagdig niya sa Ama sa panalangin. Ito ang isa sa mga antigong larawan ni Kristo ng May Kawayan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Yumaong Francisca Araniego at ng pamilya ni Ginang Choleng Carillo.
pagkakanulo ni Judas Iscariote. Matapos ang pananalangin ni Jesus, dumating ang pulutong ng mga kawal ng mga Hudyo, kasama si Judas Iscariote na alagad ni Jesus. Nilapitan ito si Jesus, pinati at hinagkan. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ni na Ginoong JR at Ginang Uchi Sia at ng pamilya Aquino. Pagdakip kay Jesus, Santong Gapos. Ito na ang pinipindung larawan ni Jesus sa lungsod ng May Kawayan. Pintakasi ang Santong Gapos ng ating mga lupaing sakahan at bawat taon ay nililipat ang imahen sa isang baryo sa kabilang gawid ng tulay ng May Kawayan. Ayon sa tradisyon, tanging sa mga mahal na araw lamang maaaring itawid ang Santong Gapos sa tulay ng bayan at kagyat na dapat ibalik sa kabilang ibayo matapos ang posisyon ng Biyernes Santo. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya ng Yumao, Oliva Pedro Francia at ng samahang Santong Gapos sa pangunguna ni Ginoong Renato Ocampo ang pamilya. Mahal na po ang Jesus na Nakagapos, Senyor ng May Kawayan, maawa ka sa amin. Paghampas sa haliging bato. Ang pangunahing imahe sa tagpong ito ang isa sa mga pinakamagaganda at pinakamatatandang larawan ni Jesus sa buong Pilipinas. Kawangis ito ng maraming mga imaheng nililok sa Espanya noong ika-16 na siglo, kung saan ang haligi sa harapan ni Kristo ay gabaywang lamang ang taas. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya Santos, Barazon at Limcuando. Etche Omo. Kilala sa Pilipinas ang tagpong ito bilang Etche Homo, hango sa katagang Latin na nangangahulugang narito ang tao, katulad sa nakagawian sa gitnang Espanya. Sa Timog Espanya, higit na kilala ang imaheng ito bilang Senyor de la Paciencia, na nangangahulugang ang Panginoon ng pagtitimpi. Ang mga imahen ay mula pa noong taong 1872. Ang tagpo ay nasa pangangalaga ng pamilya na Ginoo at Ginang Manny Gallego at ng pamilya Cordero. Magbagon kayo, anakin, gayo'y ako'y inyong sundin. Ito na ako'y darapin ng mga taong salarin, mga mapanaginip. Ito naman silang lahat, ang namumunay si Judas, tampalasang pahanap. Pagpapatanaw kay Jesus sa bayan. Sa tagpong ito, iniharap ni Poncio Pilato si Jesus sa mga taong bayan. Ang mismong bayang nagbuni kay Jesus noong ito ay pumasok sa Jerusalem, ay siya ring bayang ngayon humihinging ipako siya sa krus. Ang
tagpo ay nasa pangalaga ng pamilya ni Ginoong Alex at ng yumaong Adela Apenya. Ang banal na krus. Sa prosesyon lamang ng Miyerkules Santo inilalabas ang antigong imaheng ito ng banal na krus bilang pahiwatig sa pasyon at kamatayan ng Panginoon na ating tugunitain sa darating na Biyernes Santo. Sa halip na isakay sa karo, tradisyon na pasanin ang krus na ito sa mga lansangan na may kawayan matapos sunduin at ipanaog ng mga apostoles ng parokya mula sa matandang bahay ng pamilya Alarilla na siya ring nangangalaga sa antigong imahen ng ating patrong San Francisco. San Lazaro. Si Lazaro ang matalik na kaibigan ni Jesus. Matapos niya mamatay, umaroon si Jesus sa kanyang libingan at muli siyang binuhay. Nang makaakyat na si Jesus sa langit, napadpad si Lazaro kasama ng mga kapatid na sina Marta at Maria sa timugan ng Pransya kung saan siya naging obispo. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoong Gualberto at Ginang Elvira Gallego. Santa Maria ng Betania. Sa lumang tradisyon ng simbahan, ang Maria ng Betania ang babaeng makasalanan at si Maria Magdalena ay iisa. Subalit, ipinahayag ng makabagong talaan ng mga banal na magkaiba sina Magdalena at si Maria ng Betania. Ang Mariyang ito ang nakikinig kay Jesus sa halip na tumulong sa kanyang kapatid na si Marta sa mga gawaing bahay. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya Villano at De la Vega. Santa Maria Salome. Ang una sa tatlong Maria ay si Santa Maria Salome, ina ng mga apostol na si Santiago at San Juan. Hiniling niya kay Jesus na paupuin ang kanyang mga anak sa tabi nito kapag nagahari na siya. Ang sagisag niya ay ang insensaryo na isinuob niya sa libing ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Ginoo at Ginang Dante Palomares. Pagbuhay ipinapawi, inaabot inuuli. Binibiglang daligan. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ang ina ng mga apostol na sina Santiago el Menor, San Judas Tadeo at San Simon Makabayan.
Kay Santiago niya nakuha ang taguring Jacobe, buhat sa katagang Latin na Jacobe, na ang ibig sabihin ay ang kay Santiago. Sa gisag niya ang walis na ginamit upang linisin ang paglilibingan ni Jesus. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya Francia, Reyes at Gonzales. Santa Maria Magdalena. Sa may kawayan, dalawang antigong imahe ni Magdalena. Ang una na may tangan na pabango ay inilalabas kapag Miyerkules Santo at Linggo ng Pagkabuhay. Ang ikalawa ay tuwing Biyernes Santo lamang nakikita. Saksi si Maria Magdalena sa maraming mahalagang bahagi ng buhay ni Jesus. Saksi siya sa kanyang pangangaral at pagpapagaling. Saksi siya sa kanyang kamatayan sa krus. At higit sa lahat, saksi siya sa kanyang muling pagkabuhay. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ng yumaong Pablo Dazo at pamilya ng yumaong Dolores Robles. Apostol San Juan Evangelista. Ang pinakabata sa 12 apostoles at ang pinakamamahal na alagad. Si San Juan ay kapatid ni Santiago el Mayor at anak ni Maria Salome. Tinatawag siyang evangelista dahil sa pagsulat niya sa isa sa mga ebanghelyo. Sa kanya inihabili ni Jesus ang kanyang ina bago ito mamatay. Ang imahen ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Nieves Cateter Adina, Luz Adina Trinidad at Godofredo Trinidad. Mater Dolorosa. Nagtatapos ang prosesyon ng mga mahal na araw sa paglabas ng imahen ng mahal na Birhen sa kanyang taguri na Dolorosa, na nagpapaalala sa atin ng kalumbayan ng buong simbahan sa pagpanaw ng ating Panginoong Kristo sa darating na Biyernes Santo. Sa pagdaan ng larawang ito ni Maria na may pusong natatarakan ng 7 balaraw sa dibdib, tayo ay inaanyayahan na magmuni-muni kasama niya sa magaganap na pag-aalay ng buhay ng kanyang anak. Ang imahen na nangahapis na ina ni Kristo ay nasa pangalaga ng pamilya ng mga yumaong Benigno at Marciana Abad. Nang iniwan na sa bayan ang krus ay pinakasan, hindi ko ay tinalian isang lupit na matibay, nilahit sa kalubayan. O mga disipulso, saan kayo? Muli ay mong inaaniyahan ng lahat na sumunod sa posisyon ng Miyerkules Santo at mabiyayang gabi po sa ating lahat.